Ayan o, hahawakan ko na lang tong phone ko kasi mabilisan lang naman itong isi-share ko sa inyo. Alam nyo ano, minsan yung mga pusa natin, hindi sila umiinom sa mga nire-ready nating planggana, tubig sa planggana, tubig sa tabo, at saka minsan yung mga tubig sa bowl na pinaprepare natin. The reason why is because yung mga whiskers nila, yung mga balbas nila, tumatama yan sa ano, sorry, yung mga balbas nila, di ba mahaba yun? Sensitive yan kapag tumama sa gilid ng mga tabo o ng bowl. So, kung napapansin niyo mas trip nilang uminom sa planggana, sa CR, yung malawak na planggana, yung malapad na planggana kasi hindi tinatamaan yung whiskers nila o yung balbas nila. Pero kapag sa tabo, usually hindi sila umiinom. Iinom man sila, siguro pag kailangan na at pag uhaw na sila. Ganon din si Nognog nung unang dating niya rito. Never talaga siya uminom sa bowl. Hindi talaga siya uminom sa tabo ng mga ipiniprepare ko. Nagtataka ako kung bakit. Kasi hindi siya umiinom kahit saan ko ilagay. Kahit ilang tatlong station na nga ng water yung pinaglagyan ko pero hindi pa rin siya umiinom. So nag-aalala ako kasi baka ma-dehydrate niya. Alam niyo naman ang mga pusa, kailangan silang hydrated palagi para makaiwas sa UTI or kidney problem. So, ang ginawa ko, nag-provide talaga ako ng water fountain just to make sure na iinom siya ng tubig. At sa awa naman ni Lord, simula nung nagkaroon ako ng water fountain dito sa bahay, simula nung nagkaroon siya nun, talaga na-encourage niya siya palagi umiinom ng water. At kampante na ako. Ano na ako, palagi na yung loob ko na kahit papano ay hydrated siya. Kasi nakikita ko talaga siya almost every day, every night, umiinom siya ng tubig. Pero yung mga pagkain niya naman, pinapakain ko rin siya siyempre ng wet food. Iba pa rin kasi may water intake yung mga fur babies natin sa katawan nila. So ito naman yung video na to ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ko nililinisan at kung paano ko piniprepare yung water fountain ni Logno. Tara, samahan niyo. Ngayon, tatanggalin na natin, lilinisan na natin itong water fountain niya kasi nilinisan ko to kahapon pa ng umaga. So ngayon lilinisan ko ulit ito para make sure na fresh yung water. Ang una-una natin gagawin, syempre tatanggalin muna natin sa saksak. So mamamatay siya. Ito nga pala yung water fountain na binili ko na ginagamit ni Nognog kasi hindi siya umiinom dati sa planggana o hindi rin siya umiinom dati sa sa bowl. Yan mo oh. Kung napapansin nyo, may lumulutang na siyang insekto. Yan oh. Yan yung kailangan natin talagang hindi natin mapapansin yan madalas. Kaya kailangan nating linisan regularly yung water fountain nila. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung insekto na yan. Parang gamo-gamo siya or what. So una, tatanggalin ko muna itong pinaka-fountain niya. Para linisan to, magamit ako ng bukod na sipilyo. Yan o. Pinapasok ko yan. Kasi dumudulas yung loob niyan at nagkakaroon ng bakterya. Kaya madulas kasi may mga lumot na galing sa tubig lang na hindi natin nakikita. Yung mga microorganisms. Kaya kailangan din, mismong ayan, kailangan malinis kasi dyan dumadaan yung tubig. Pati yung bibig niya, yan, pati yung labi niya na yan. So yan. Brush ko lang siya ng ganyan. Make sure, hindi ko na sinasabunan kasi para hindi lumasa. Ang importante lang malinis yung toothbrush na ginagamit ko para malinis ng maayos. Yan, tapos lagay ko muna siya rito para matuyo. Tapos ito, ang unang gagawin dito para tanggalin, buhos muna natin yung tubig. Yung tubig lulusot siya dito sa butas. Ano. Sa may mga water fountain na ginagamit, alam niyo na siguro kung paano ito lilinisin. Pero para dun sa mga wala pa, this is how it works. Yan, kung nakikita ninyo, tapos tatanggalin natin to, tanggalin ko to. Yan o. Kaya pala hindi na umiinom si Nognog kasi may insect. Siguro nakikita niya yan. Ayan o. So ito yung may motor. Ito yung part na may motor. Ito yung insekto o. Baba ko muna to. Ito yung insekto o. Kung nakikita ninyo. Hindi ko alam kung ano to eh. Tanggalin ko na nga. Lagay ko sa basurahan. Yan. So, ito muna yung lilinisin ko, yung may motor na part. Kailangan, lilinisin ko siya na maayos. Yan o. Ganyan lang siya. Hugasan nyo lang. Make sure na hindi na mawala na yung dulas.
At hindi na ako gumagamit ng sabon dito kasi pag gumamit tayo ng sabon, maaaring maiwan yung lasa nun at mas lalong delikado sa alaga natin for babies. Yan. Tapos yung ibabaw naman, make sure na ayusin din natin. Yan, binabrush ko din yan para makasigurado tayo. Pero hindi ko na sinasabon, binabrush ko na lang siya ng ganito. Just to make sure na hindi na to, mawala na yung dumi. Yan. Tapos balawan pa natin ng isa. Huwag kayong mag-worry kung mabasa itong motor na to kasi ito, dinesign talaga to para sa water. Kasi nga, siya yung nagpo-provide ng tubig. Tapos, lagay ko lang ulit rito. Then, ito naman. Ito may filter ito. Ito yung filter. So, ang gagawin ko rito, tinatanggal ko to. Yan o. Tinatanggal ko yan. Tapos, ginaganto ko. Parang sponge. Pinipiga-piga mo siya. Tinatakpak kong ganyan. Tinatakpak ko. Lagi ko rito para matuyo. Then, ito din. Brush ko din ito. Lagayan ng filter. Binabrush ko din yan ng ganyan. Yan, kabila ang side. Yan, para sigurado tayo na malinis yung water na i-intake. Kasi kahit may filter yan, kung madumi din naman yung tubig, wala rin, di ba? Kaya, kahit may filter yan, kung yung mismong filter madumi, wala rin mangyayari, di ba? So, ayan. Malo na tayo. Sabi ko muna rito ulit. Ito naman. Ito yung ma-insekto kanina. So, ayan. Inusin ko na muna. Labas. And then, yung loob, brush ko rin siya. Pwede kayong gumamit ng ibang brush ha, yung medyo mas malaki-laki. Para hindi kayo, kung ano yung mas convenient sa inyo. O kasi ito lang talaga yung trick kong gamitin para magagamit ko rin siya sa filter nga. Kasi hindi na pa iba-iba ng gamit. Sponge, pwede rin dito yung sponge. Basta make sure lang na hindi nyo sasabunan. Kasi malakas ang pang-amoy at panlasa ng mga fur babies natin. Matalas ang panglasa, pang-amoy nila kaya. Kunting sabon lang na may iwan dyan, malalasahan nila yan. So, ayan, tapos na. Hindi na natin kailangan patuyuin yan. Ganyan lang, goods na yan. So, ang gagawin ko, balik ko muna ulit yung filter dito. Lagay ko lang yan dyan. Hanggang sa pinakababa, yan no, kailangan sasagad siya rito. Tapos, babalik ko siya rito. Dyan. Yan. So, naka-attach siya dito. And then, babalik ko siya dito sa pinaka-box, water box. Ito dumidikit yan doon sa pinakababa. Dumidikit yan. Yan. So, may butas siya dito. Yan o. May butas yan para sa wire. Yan. So, para mag-fit siya. Yan, fit na, diba? Fit na yan. Yan o. Fit na siya, diba? Nakakabit na. Ang next natin, pinakahuli natin ilalagay ito. So, since nakakabit na yan, hindi muna natin yan lalagyan ng tubig. Kasi pag nilagyan natin ng tubig yan, tapos isinaksak natin, hindi siya gagana. Ang gagawin natin, saksak muna natin, babalik ko na rin sa lagayan. Tapos saksak ko. Ito na lahat ko. Saksak ko, diba? Mga after 30 seconds or 1 minute, saka pa lang siya lalagyan ng tubig. Sa ngayon, kuha muna ako ng tubig. Ang kinukuha ko, ginagamit kong tubig dyan is itong gripo na rin. Tubig sa gripo lang kasi okay naman na to, hindi naman na siya ano. Yan. Tapos babalik ko, lalagyan ko na rin to. Ayan o. Lalagyan na natin. Yan na sinognog. Namimiss na siguro niya yung water fountain niya. Saka pa lang natin siya lalagyan ng tubig. Pag yung tubig na yan, umabot na rin sa pinaka-filter, lalabas na yan dito. Ibubuga na yan ng mismo water fountain. Yan, lagyan lang natin ulit. Hanggang sa pag nakita ninyo bumubuga na siya ng water,
Papakita ko sa inyo mamaya para ano. Yan. Ako, pinupuno ko yung box na yan. Pinupuno ko ng tubig yung box para at least sigurado ako na hindi maubusan ng tubig si Log-Log. Yan o. Yan na, kung nakikita nyo may umaagos ng tubig dyan. Kasi naabot na ng water yung filter sa baba. Yan, lumabas na siya. Pero hindi pa marami. Mamaya, lalakas din yan mamaya kapag puno na ng tubig. Yan. Yan. Lagyan natin. Yun. So, okay na yan. Puno na yung box sa ilalim. Puno na yun. Nakikita niyo puno na siya. Tapos may tubig na rin na lumalabas. Pag nakita ni Nog-Nog yan, iinom na yan siya mamaya. So, ayun lang. Sa mga gusto mag-provide nito, maganda to kasi kapag ayaw uminom ng mga alaga ninyo pusa or aso sa bowl or sa tabo, dito sigurado talaga na mapapainom sila kasi natutuwa sila sa overflowing water. Doon lang talaga sila umiinom. Well, yung iba hindi naman ganun kaselan, pero may iba talaga na mas marami sa kanila. Trip uminom sa ganito. So ayun, maraming salamat sa panonood at maraming salamat din sa pagsama sa amin sa video na ito. At sana nakatulong sa inyo sa may mga water fountain na katulad ng ginagamit namin ngayon. Ganun lang kadali maglinis noon at kailangan palitan natin siya after 2 days. Or ako nga kasi every night ko siya pinapalitan eh. Kasi tulad nung nakita nga natin kanina, di ba? May insekto na pinasukan siya ng insekto. So kung hindi ko siya nilinisan ngayon, hindi dapat naiinom na ni Nog-Nog. Baka nga nakainom na siya kaninang maghapon kasi ngayon ko lang din napansin. Anyway, ayun nga dapat yung iwasan natin. Kaya dapat make sure na palaging lilinisin kung magpa-provide man kayo ng water fountain. So ayun lang, maraming salamat at magandang araw sa lahat.